Good evening again everyone. No? Ako nga pala si Ate Dar, no, from here. Yun. So kagabi, no, dun sa guidelines ni Ate Meg, narinig natin yung story ni Saint Thomas the Apostle, no? Kung paano siya naging great apostle sa India, and before that, no, before yung great works niya, is kung paano siya naging famous na si Doubting Thomas sa kanyang mga doubts and disbelief. Nabuhay na nga si Jesus, no? Pero yung pinaka-nakastruck sa akin doon sa sinabi ni Ate Meg is yung, I don't know, hindi siya, same words, pero yung thoughts is, dalhin mo doon sa journey mo yung mga pinakita or sinabi sa'yo ni Jesus para mas strengthen yung faith mo sa Kanya. So tonight, no, alam ko very much familiar tayo dun sa ating gospel for today. Ito yung pagtawag kay Matthew. And naalala ko nga, naging team pa to ng silent retreat natin last 2023, no, yung Ecclesia dun sa Tagaytay. So yung title niya is Follow Me. So while reading nga yung gospel, hindi dun sa word na follow me, ako, na-struck talaga. Pero dun ako na-struck sa manner kung paano siya tinawag, kung paano sinabi ni Jesus yung follow me. So medyo natatawa lang ako dun sa thought na, kasi di ba yung setup, si Jesus yung nag-aya, ay si Jesus, napadaan siya dun sa isang lugar. Tapos, nakita niya yung isang lalaki na si Mateo na nandun sa may bayaran ng buwis. So nung nakita niya yung lalaki, sinabi niya na, follow me. Random lang, follow me, ganon. Tapos si Matthew sumunod sa kanya. No? Wala nang sinabi kung ba't sumunod, basta sumunod daw sa kanya si Matthew. So natatawa lang ako kasi yung thought na si Jesus yung nag-aya, pero dun sa bahay nila Matthew pumunta. Parang yung naisip ko that time is, parang kumbaga sa birthday party, birthday ko, pero yung handaan dun sa bahay nila Trisha. Parang ganon yung dating niya sa akin. So parang, so alam naman natin lahat na yung sinabi ni Jesus na follow me is para hindi ganun yung literal na ibig sabihin niya. No? Sa ibang way niya tinatawag na follow me si Matthew. So one thing lang, naligaw si ate. So one thing lang na na-realize ko, no, habang naiisip ko yun or habang pinag-pray ko yung gospel is, si Jesus talaga yung laging unang gumagawa ng paraan para mapalapit tayo sa Kanya, no? Siya yung unang nag-aaya, siya yung unang tumatawag, siya yung unang lumalapit, habang tayo laging nag-aantay lang. Kumbaga si Jesus yung laging nag-first move sa atin. Kahit na gaano pa tayo kalayo or kahit na gaano pa natin hindi maintindihan yung mga nangyayari or kahit na gaano pa sa tingin natin ay masama tayo or kalaki yung kasalanang nagawa natin, siya pa rin yung mag-first move. So, sometimes napipil ko na bago pa ako mag-sorry, napatawad na niya ako. Or bago ko pa maisip na gusto kong bumalik sa Kanya, andyan na siya, lumalapit sa akin. So, bago pa tayo likhain, diba? Kilala na niya tayo. And mahal na tayo bago pa tayo maging tayo. So, that's how He always move first sa atin. Bago pa natin naisip na niya yun. So, remember no, na yung mga tax collector or yung mga publikano nung panahon ni Jesus, sila yung mga most hated person ng mga Hudyo. Kasi kumbaga taksil sila dun sa bayan nila. Diba? Isipin mo kumakampi ka dun sa mga nanakop sa'yo. Naniningil ka ng buwis, tapos binibigay mo sa mga dayuhan na nanakop sa inyo. And sometimes, no, diba sabi nila na yung mga
tax collector daw ay mga magnanakaw, mga nanggigipit sila ng mga tao. Pero napanood naman din natin siya dun sa may The Chosen, no? Na parang madaya talaga sila. Ganon, nandadaya sila ng kapwa nila. Tapos binibigay nila dun sa mga sumakop ng bansa nila yung pera. So yun yung image ng mga tax collector noon, no? Talagang kumbaga kasumpa-sumpa sila. Kumbaga parang kung iisipin ko siya, buhay pa sila pero parang sinusunog na sa impyerno yung mga kaluluwa nila. Parang ganun sila tingnan nung panahon na yun, no? But still, no, si Jesus, siya pa rin yung nag-first move kay Matthew. Siya pa din yung unang lumapit sa kanya at nag-aya. So, paano mo sinasagot yung mga aya sa'yo ni Jesus? Would you follow Him like Matthew? Na-amaze din ako dun sa part na sinabi dun kasi, di ba, nung pumunta na siya dun sa bahay ni Matthew, tapos habang nakaupo daw siya dun sa table, maraming tax collectors and sinners came and sat with Jesus and His disciples. So before, no, may nabasa akong isang dun sa may Google, nag-search ako, na sobrang seldom or sobrang minsan or baka sometimes hindi pa nga naaaya yung mga tax collector sa isang kainan or salo-salo. So hindi sila nai-invite kasi they were considered nga as mga sinners tsaka maduduming tao. So ayaw ng mga Hudyo sa mga madudumi. Alam naman natin yan. Sobrang sila sa, sabi nga nila, di ba, cleanliness is next to godliness. Parang sa kanila yun, tama ba? Oo, sa kanilang motto yun. So kaya siguro nung nakita nilang bumisita si Jesus sa bahay ni Matthew, yung mga tax collector at saka yung mga sinner, sobrang na-excite sila, kaya nakisalo din sila. So I imagine, no, nung nakita nila si Jesus dun sa bahay nila Matthew, nagtaka sila no, parang wow, may bisita si Matthew. Parang, diba, minsan lang kami bisatahin or minsan lang may makisalo sa amin. So maybe na-feel nila yung sobrang acceptance and yung belongingness sa pagdalaw ni Jesus at pagkain ni Jesus sa bahay ni Matthew. And naisip ko, no, ako ba, paano ko ba tinatanggap yung mga tao despite na sa tingin ko hindi sila okay for me or parang masama yung tingin ko sila sa kanila. So yun yung mga questions na umaano sa isip ko habang nagpe-pray ako. And kayo, yung mga classmate nyo ba na nale-left out sa school? Or yung mga taong tahimik or weird para sa inyo? Sinusubukan nyo ba? Or tinatry nyo ba na kausapin sila? Makipaghalubilo sa kanila, diba? Kasi ako, honestly, hindi. Ay, sorry. Pero yun siguro yung challenge din sa akin. No? So before, no, hindi maganda talagang makisalamuha sa mga makasalanan. Worst is nakikain ka pa kasama nila. What would people think na makita si Jesus na nakikisalamuha at nakikikain sa mga makasalanan tao? Siguro kung ako yun, naisip ko na, parang bumubuo sila ng alyansa dun Or naisip ko na, magkano kaya yung cut ni Jesus dito sa mga tax collectors na to. Parang yun agad yung pumapasok sa isip ko. Kaya nga, di ba, pati yung mga Pharisees, tinanong nila yung disciples, no? Bakit daw nakikikain si Jesus or nakikisalamuha dun sa mga makasalanang tao? And yung sagot ni Jesus is, those who are well do not need a physician, but the sick do. Go and learn the meaning of the words, I desire mercy, not sacrifice. I did not come to call the righteous, but sinners. So, nag-mark sa akin yung words na, I desire mercy, not sacrifice. Di ba yung mga Pharisees, mahilig silang magsakripisyo? Mahilig silang mag-fasting, mahilig silang magbigay ng limos sa mga mahihirap kasi sacrifice daw nila yun. Mahilig silang magsakripisyo ng kung ano-ano, even mga hayop, di ba? No? But habang
habang binabasa ko siya, parang iba yung naintindihan ko kay Jesus. Parang it's like, Jesus is telling na, ayoko ng mga sakripisyo yung pakitang tao, no? I want your mercy to this kind of person, no? Gusto ko yung awa nyo at pagmamahal nyo sa mga taong hindi tanggap sa lipunan. Yung mga taong madudumi o masasama para sa mata ng mga karamihan. So, I remember meron akong friend sa office, no? And every time na nakikita ng mga tao, nakasama ko siya, lagi nilang tinatanong lang, paano mo naging kaibigan yan? Or, bakit mo siya kaibigan? Ganon. Parang ganon yung, kasi meron siyang binild na image sa sarili niya. And yung binild niyang image is, mayabang siya, parang ready siyang manapak or mang-away anytime kapag question mo yung trabaho niya. Meron siyang ganong image. Na parang very opposite daw sa image ko. Di lang nila alam, charot. Pero ganon. So, nung naging close ko siya, I don't know, pero siguro sometimes hindi rin judgmental ako, pero pagdating doon sa kanya, ay parang hindi gusto kong tumingin beyond kung ano man. Gusto ko siyang makilala as kung sino siya as a person. So, trinay ko siyang, actually siya siguro yung nag-try na makipagkaibigan sa akin. And, yun, nakilala ko siya na hindi naman pala siya kung sino yung image na pre-represent niya sa mga tao. Mabuti siyang tao, mabuti siyang tatay, mabuti siyang kaibigan, mabuti siya, and yun lang siguro yung way niya para, ano ba, yung coping mechanism niya, I don't know, para harapin siguro yung mundo. Pero that person, sobrang naging importante siya sa akin kasi at times na kailangan ko ng pera kapag nagigipit ako. Siya yung unang mag-aalok sa akin na gusto mo sa'yo muna yung sweldo ko, bayaran mo na lang kapag kaya mo na. Parang ganun siyang, alam ko na parang yung kaya niyang ibigay, ialay, pangit ng term, pero parang kaya niyang mag-give way sa akin, no? Parang ganun siyang uri ng tao. And now, wala na siya sa luwa, pero friends pa rin kami. Tapos natuwa lang ako kasi nung pumasok siya sa luwa, hindi pa siya graduate. Pero ngayon graduate na siya. Tapos may maganda na rin siyang work. And sa tingin ko yung mga taong dating nag-aano sa kanya, nagmamaliit sa kanya, parang iba na yung tingin sa kanya ngayon. No? So hindi talaga natin ma-judge yung isang tao based kung paano niya i-present yung sarili niya. Siguro kung hindi ko siya kinaibigan or natakot lang din ako dun sa image na pinapakita niya, hindi ko siguro kung magkakaroon ng kaibigan na ready akong tulungan anytime. Tapos kayang ibigay sa akin yung kaya niyong magsakripisyo sa akin, ganun. So, tonight, I invite you to be open sa mga aya or invitation sa inyo ni Jesus. Remember that He is always do the first move. He always have that love for us, no? Kaya lagi siyang nag-first move sa atin. And let us also imitate yung acceptance sa atin ni Jesus. Naway kung paano niya tayo laging tinatanggap, ay ganun din natin laging tanggapin yung mga ibang tao, lalo na yung mga taong nahihirapang hanapin yung lugar nila dito sa ating mundo. So, guide question, ano yung nakastruck sa iyo sa guidelines, lalo na sa gospel? And ano yung message sa iyo ni Jesus ngayon?